Amen, tayo manalangin. Praise the Lord. Lord, maraming salamat sa aking pagpapala sa gabing ito, Panginoon. Kami po ay nakakasama ng bagong team. Lord, bigyan po kami ng kalawasan para po magampanan namin ang aming tungkulin para bukas po, Panginoon. Lord, sa aming namumuno, Lord, nabigyan po sila ng katalinuhan para bigyan po kami ng instruction, Lord, ng maayos. At sa aming pamilya din, Panginoon, sa kanya-kanyang pamilya namin, Panginoon, nawalingatan mo po sila, Panginoon. Nasaan man sila ngayon, Panginoon. Masambot, nagdalangin, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang ating topic, buhay, no? Buhay ng tao. Sa Aklat ng Hope, chapter 14, verse 1 hanggang 2, ang buhay ng tao ay may lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak, namumukadkad, nalalanta, at nalalagas. Parang arilong nagdaraan, nagalaho, at napapala. Pinamagatan ko nga ito, tulad ng binanggit ko kanina, yung buhay ng tao. Pinahambing yung buhay ng tao, gaya ng bulaklak. No? Namumukadkad, bulaklak, namumukadkad, nalalanta, nalalagas, na parang arilong nagdaraan, nagalaho at napapara. Ganyan inham yung buhay ng tao. Kaya nga sa daigdig ito, walang forever. No? Walang forever. Kasama mo, hindi mo alam. Hindi natin alam. No, yung araw, yung panahon ng bawat isa sa atin. Kasi biblically naman, walang, no, biblically sinasabi na akit ng mga aral, may kanya-kanyang panahon kung paano mangyari, may kanya-kanyang oras kung paano ito maganap. Kasi yung buhay, hindi natin alam eh. Sa tiyan pa lang, di ba, meron nawawala. May naglalaho na. Meron namang umidad ng mga 100, umidad ng mga 70, 50. No, depende. Ang Diyos lang nakakaalam. Sapagkat sa iyo nagbigay ng buhay, sa di naman yung babawi. Lahat ng bagay na narito sa lupa, bigay ng Diyos yan. No? Sa yung babawi niyan. Kaya wala tayong pagmamayari. No, lahat sa Diyos. Sa Aklat ng Korinto, chapter 15, verse 53, ang ating katawang nabubulok ay napapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Darating yung araw, no, sinasabi ng Biblia, itong katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Amen. Sapagkat, amen, darating yung araw, darating yung panahon, amen, itong katawang ito, no, katulad ng mga nauna sa atin, namatay sila, muli silang nabuhay. Amen. Nung namatay si Kristo sa krus, bumukas yung libingan, sinasabi sa Aklat ng Mateo, bumukas yung libingan, nabuhay yung mga patay. Yun ang unang pagkabuhay ng mga patay. No? Nabuhay yung mga matuwid. Yung mga unang tao noon, mga prophets, na naglingkod sa Panginoon, namatay na may pananalig sa Panginoon, namatay na mayroong pagmamahal sa Panginoon. Ganun nila itinalaga o isinuko yung buhay nila. Ganun mangyayari yung ating katawan kapag tayo namatay. No? Itong katawang, sabi ko katawang namatay pa, kapalitan ng katawang hindi mamatay. At yung katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Biblically yan, lahat tayo. Amen, lahat tayo na sumasampalataya, buong sasampalataya sa Panginoon, isusuko ang buhay sapagkat lahat tayo makasalanan. Amen? Lahat tayo wanted, lahat tayo pinaghahanap ng Diyos, kaya lahat tayo susuko sa Panginoon ng buhay. Amen? Amen? Sapagkat sabi nga ng Biblia na lahat tayo hinahanap ng Panginoon. Nung nagkasala si Eva ay si Adan, hinahanap siya ng Diyos. Nung hinahanap sila sa halamanan ng Eden, no, pinagkatiwala sa kanila yung mga pagkain doon. Sinabi ng Panginoon, makakain nyo ang alamang bungang kahoy sa halamanan. Huwag lang yung bungang nasa gitna na yun. Mamatay kayo, kapag hinipon nyo, okay na yung bungang yun. No, makakain nila, binigyan sila ng pribilehyo ng Panginoon. Lahat makakain nyo. Huwag yung bunga. May utos ng Panginoon, huwag yung bunga nasa gitna na yun.
Mamamatay kayo kapag kinain o humibo sa bungang iyon. Doon nga dumating yung kasalanan, no, sa pagsuway, sa paglabag ng tao sa Diyos. No, dumating yung kamatayan. Kung bakit? Amen. Walang ligtas sa kamatayan. Amen. Lahat tayo mamamatay. Itong katawang lupa ay babalik sa alabok. Pero isang araw, pinagkikwa kanina na merong langit. No, meron namang impyerno. Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Amen. Merong kamatayan walang hanggan. Ito yung binabanggit sa Biblia. Ito yung impyerno. Meron namang buhay na walang hanggan. Ito yung langit. Ito yung binabanggit ng unang Korinto sa 15 verse 53. Ang katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang naman namamatay ay papalitan ng katawang hindi mamamatay. So ganyan yung magiging buhay natin isang araw kapag tayo ay naglingkod, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Sa Aklat ng Pahayag, chapter 21, verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ano to? Hula to o prophecy. Isang araw, sinasabi ng Aklat ng Pahayag, 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito, no, isang araw, amen, wala nang pagtangis doon. Wala nang paghihirap, binabanggit dito. Wala nang kamatayan sapagkat lilipas yung dating mga bagay. Amen, lahat ng bagay, lilipas, kukupas, lahat ng bagay, mawawala. Kaya yung binanggit ko kanina, ng Job chapter 14 verse 2, binabanggit no, na parang aninong nagdaraan, nung maglalaho ng paparang, na parang bulaklak na mumpagkad na itit. Lahat yan mawawala. Amen. Ngunit, yung salita ng Panginoon, yung Word of God, yung mabuting balita na napakinggan natin, ito nga yung salita ng Diyos. Amen. Ito yung mananatili. Amen. Mananatili sapagkat ang Diyos ay walang hanggan siya. Nung mananatili yung kanyang salita, na binabanggit dito, hula, isang araw, prophecy na bawat papahirin na ang bawat luha ng kanilang mga mata. Doon wala ng kamatayan, walang hati, pagtaang at paghirap. Ito yung binabanggit ko kayo na ito yung buhay na walang hanggan. Nung papalitan yung katawan na di nabubulok, papalitan yung katawan na di mamamatay. Ito nga yung maranasan natin, tayong mga sumasampalataya, tayong mga nagmamahal sa Panginoon. Sa Aklat ng Santiago chapter 4 verse 14, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala. Santiago chapter 4 verse 14, ulitin ko, ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala. Yan yung buhay ng tao. Kaya wala nakakalam ano ang mangyayari. Wala nakakalam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam. Kaya mahirap magtiwala sa sarili. No, mahirap magtiwala sa sarili na ikaw malakas ka ngayon, hindi mo alam bukas. Pero ang pinakamaganda, pinakakalugod-lugod sa Panginoon, sa Kanya lagi tayo magtiwala. No, lagi tayong nananalangin sa Panginoon. Lord, kung buhay na ito ay patuloy niyong samahan sa mga masasamang nilalang sa mundo ito, ay layo niyo ako. No, pinapakita natin sa Panginoon yung pagtitiwala. No, sapagkat sabi ko nga, ang hirap magtiwala sa sarili. Ikaw, ang mga pangarap mo sa buhay, no, mga alayunin mo sa buhay, no, isip mo lang yan pero hindi mo alam yung mga mangyayari. No, ang Diyos lang yung nakakaalam. Ang Diyos lang yung may alam sa bawat isa sa atin. Amen? Ikaw na nakaupo dyan, ikaw na nakinig dyan, o ikaw na nakakapanood nito. No, hindi nga natin alam kung anong mangyayari no, sa araw ng bukas. Amen? Merong pinagpala ng Diyos sa buhay. No, merong pinahirapan ng Diyos sa buhay. No, dumanas ng putang Diyos, meron naman dumanas ng pag-ibig ng Panginoon. No, iba-ibang
pangyayari. Amen? Ang Diyos nga yung nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin. Siya yung nagpapala, siya din yung nagbibigay ng sumpa sa atin. Sapagkat, no, bawat galaw natin, anumang iniisip natin, anumang gawain natin, anumang pamumuhay natin, merong ano yan, merong gantiyan. Lahat ng ginagawa natin dito sa daigdig nito, merong gantiyan. No, hindi natin alam, merong tayong bantay. May nagbabantay sa atin. No, parang tayo security guard, no, nagbabantay tayo. Kung tayo security guard, meron din security guard na nagbabantay sa atin. At meron din pinuno. No? Kaya nga dito sa lupa, amen, malaya tayong gawin yung kahit ano. Amen? Malaya tayong, pero hindi lahat ng bagay makakabuti. Amen? Malaya kang sumayaw, malaya kang kumanta, malaya mong suotin ang gusto mong suotin, malaya mong inumin ang gusto mong inumin, malaya mong kainin ang gusto mong kainin, malaya mong gawin ang gusto mong gawin. Bigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Amen. Pero, sinabi ng kasulatan na hindi lahat makakabuti. Amen? Merong utos merong utos yung Diyos. Meron siyang tuntunin. Kaya ito yung dapat natin alamin. Ito yung dapat natin hanapin. Ito yung dapat natin tuklasin kung ano yung mga bagay-bagay na magbibigay ng lubos sa Panginoon para pagpalain ng buhay. At hindi tayo patuloy na magbihag ng kaaway. Sa daigdig nito, no, yung kaaway yung naghahari. Yung kaaway yung naghahari dito sa daigdig nito. Yung kasamaan yung naghahari. Amen? Kaya nga no, yung Diyos, no, hindi siya kung 24 oras yung kalaban, yung kaaway, ang Diyos 24 oras din. Amen? Gumagawa yung Diyos ng paraan upang tayo mapalapit sa Kanya. Kasi lahat nga tayo makasalanan. Walang matuwid sa atin. Ako, walang matuwid. Hindi ako matuwid, pero hinanap ako ng Diyos. Nakatagpo ko ang Panginoon. No? Nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. Pinaunawa sa akin ng Panginoon, pinaintindi sa akin ng Panginoon kung bakit ako narito sa daigdig nito. Amen. Tatlong beses ako muntik kang mamatay. Sinumpa ako ng Panginoon, gagati ako dati. No? Babaero, sakit sa ulo sa magulang, sakit sa ulo sa barangay. Ganyan yung buhay ko. Sugarol, lakas mag-inom, inuumaga. No? Sakit sa ulo sa mga kaibigan, mas mainitin ang ulo ko. No? At marami pa akong mga kalukuhang ginagawa. No? Marami akong ginawa na hindi ko alam, ito ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Dumating yung araw, binigyan niya ako ng sinumpa na ako. Tatlong beses ako muntik ka mamatay, tinawag ko Diyos nung una, binigyan ng pagkakataon. Pangalawa, muntik ka na rin, binigyan ako ng pagkakataon, tumawag ako. Yung pangatlo, muntik ka na rin, tumawag ako sa Diyos. Amen? Kundi ako tumatawag sa Diyos noong mga panahon yun, siguro itong buhay ko, hindi tayo nakita ngayon. No? Age of 19, age of 21 hanggang 21, kundi ako tumawag sa Panginoon, lumapit sa Panginoon noon. Noong mga panahon iyon sa balik ako ng karamdaman, umiyak sa Panginoon, Lord, pagalingin niyo ako. Lord, bigyan niyo ako ng buhay. Lord, palakasin niyo ako. Doon ko naunawaan na intindihan, age of 30. No, marami pang nangyari sa buhay ko. Marami pang mga pagsubok, problema, hirap na dinami sa buhay. Age of 30, no, doon ako tinawag ng Panginoon. No, narinig ko ang mabuting balita tulad ng dito narinig nyo. Narinig ko ang salita ng Diyos tulad ngayon narinig nyo. Nagsuko ako ng buhay sa Panginoon. Humingi ako ng karunungan sa Panginoon. Lord, bigyan niya ako ng lakas sapagkat ako'y mahina. Madali akong matokso, madali akong mapatangay. Madali akong mainis, madali akong mainip, madali akong magbihag, madali akong magapa. Humingi ako ng karunungan sa Diyos. Walang patid, walang tigil. Noong natuto akong tumawag sa Panginoon, sapagkat yung mga panahon ako yung sakit, doon ko nalaman ang Diyos, no, ano pala siya, tumutugon pala siya sa mga panahon na ikaw ay hirap na. Amen. Ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, bingit na ng kahirapan, bingit na ng tagutom, bingit na ng pagdurusa.
ang Diyos no laging nandyan. Hindi lang natin alam no sa ating panalangin, sa ating pag-iyak, sa ating pagluha. Amen. Tinutugon tayo ng Panginoon. Doon ako nagsuko ng buhay ng mga panahon yun. At ito nagpapatutuo sa inyo. Amen. Na wala talagang imposible sa Diyos. Biblically walang imposible sa Diyos, no? Walang imposible at walang di posible sa Panginoon kapag tayo ay nagsuko ng buhay. Amen? Ipapaunawa ng Diyos sa atin, ipapaintindi ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. Mula nung tayo'y bata pa hanggang sa tayo ngayon ay lumaki. Ipapaunawa ng Diyos sa atin kapag nagpapatuloy tayong maglingkod, kapag nagpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Hindi karunungan panlupa, kundi panlangit upang magawa natin yung mga bagay-bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Kaya nga, binabanggit dito na hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay niyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala. Amen? Walang nakakalam anong mangyayari, pero nabanggit mo nga kanina, pinakamaganda natin gawin, pinakamabuti natin gawin, no, tatawag tayo sa Panginoon. Kaya huwag tayong nagtitiwala sa sarili nating lakas, sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaalaman. No, lahat ay ipagkakatiwala natin sa Panginoon sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Amen? Amen. Lagi tayo tumawag sa Panginoon. Lahat ng mga bagay-bagay na gusto natin, mga pangarap natin sa buhay, mga alalahanin natin sa buhay, ipanalangin natin sa Diyos sapagkat binabanggit, hindi nga natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Unang Timoteo chapter 6 verse 7 hanggang 8, wala tayong dala ng anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Unang Timoteo chapter 6 verse 7 hanggang 8, ulitin ko. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Amen? No, biblically. Amen? Kahit magpakapagod ka ng magpakapagod, kahit magpakahusay ka ng magpakahusay, magpakatalino ka ng magpakatalino, magpakagaling ka ng magpakagaling, magpakalakas ka ng magpakalakas. Amen? Na hindi natin madadala yan. Amen? Magpakayaman ka ng magpakayaman. Amen? Magpakabiyasa ka ng biyasa. Binabanggit dito na hindi natin madadala yan. Wala tayong dala ng anuman sa daigdig. Wala din tayong dala pag-alis natin. Kaya nga, binabanggit dito, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Amen? No, dapat na tayong masiyahan kung anong meron tayo. Amen? Mas maiging pagpalain dahil sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Mas maiging pagpalain dahil ginagamit ng Diyos yung buhay natin. Yung biyaya, yung pagpapala ng Diyos sa atin. Mas maiging pagpalain ang buhay. Amen? Kung isusuko natin ang buhay sa Panginoon kaysa naman pinagpala ka dahil sa sarili mong lakas, dahil sa sarili mong kakayahan, dahil sa sarili mong kaalaman, ang lahat ng ito, sinasabi dito, ay walang kabuluhan. Amen? Walang kabuluhan. Amen? Binabanggit sa Korinto, na magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon, sapagkat alam ninyong ginasayang ang lahat ng ito. Magpakasipag, sinasabi ng unang Korinto, magpakasipag kayo sa gawain sa Panginoon, sapagkat alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapahirap sa Kanya. Amen? Na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, hindi masasayang yung ating pagpapahirap sa Kanya. Amen? Hindi mawawala ng kabuluhan, hindi mawawala ng saysay. Amen? Sapagkat ang Diyos, ang tinitingnan sa atin, hindi ko ano mang meron tayo. Dahil sa Diyos lahat yan lahat na yan sa Diyos Amen? Mayaman ka man o mahirap ka, walang tinatangi o kinikilingan ng Panginoon. Amen? Hindi yan tinitingnan niya. Amen? Pinanganak kang mayaman, pinakamanak kang mahirap, merong utos ang Diyos. Ikaw na mayaman, magpakayaman ka sa pananampalataya, binabanggit ang Biblia. Ikaw na mahirap, magpakayaman ka sa mabubuting gawa. Amen? Sa ganito, parang ikaw na mayaman at mahirap, magkaroon tayo ng tunay na buhay sa inaharap. Amen? Magkamit ng tunay na buhay. Yung buhay na walang hanggan.
na ipinangako ng Panginoon sa atin. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin, no, magtakasipag tayo. Amen? Lahat ay pansamantala. Lahat ay mawawala. Lahat ay lilipas, kukupas. Ngunit yung mga namumuhay sa kalooban ng Diyos, sinasabi ng aklat ng unang Juan, ay magbubuhay magpakailanman. Amen? Amen. Praise God, tayo magpalakpak sa Panginoon. Amen. Kapatid, mananalangin ako isang minuto lang ha. Sabayan niyo ako bilang pagtanggap at pagkilala natin sa Panginoon. Sige, ako'y sabayan ninyo. Mahal na Ama na nasa langit, maraming salamat po sa mga salita na aming napakinggan. Buong puso po kita tinatanggap sa aking buhay. Sumasampalataya ako. Naniniwala sa iyong kapangyarihan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Mga nagkakasala po sa akin, pinapatawad ko na din po. Itala po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Kalakasan po, karunungan, kaalaman ay mangyari po, ay ibigay niyo po sa amin upang itong buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Manalangin ako bilang pagtatapos. Mahal na Ama na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama ko, Ama, mahal na Ama, salamat Panginoon sa buhay ng mga kapatid ko ito sa pananampalataya. Lord, hindi po ito aksidente. Nagkataon po Panginoon na nangusap po kayo sa bawat sa amin. Nagsalita po kayo sa bawat sa amin. Samahan niyo po sila Panginoon sa kanilang ministeryo. Ituloy niyo po sa kanilang Panginoon kung ano yung tungkulin po Panginoon. Hallelujah, na itinalaga niyo po sa bawat isa sa kanila. Sapagkat kayo po may sabi, Panginoon, na hindi lahat po tinawag niyo bilang pastor, bilang evangelist, bilang maninugtog, bilang tither, giver. Hindi lahat po tinawag niyo katulong, katuwang. Hindi lahat po tinawag niyo aser, marshal, o ano pong tungkulin sa inyong iglesia. Panginoon, alam po, Panginoon, tinawag mo sila sa iba't ibang makapangyarihan yung pamamaraan. Iba't ibang magandang yung pamamaraan upang, Lord, lumago yung hawak po ang iyong gawain sa daigdig na ito. At maraming buhay ba, Panginoon, ang mapalapit sa inyo, makakilala sa inyo. Marami pang buhay, Panginoon, yung magkaroon ng kaligtasan sapagkat ito ang layunin nyo sa bawat isa sa amin. Kung bakit po kami nabubuhay, ito yung purpose nyo. Amen, magkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Kami pong may kamatayan. Kami po, Panginoon, hallelujah, ay patuloy na humingi ng kalungat kaalaman ang bawat sa po sa amin. Bigyan niyo po, Panginoon, ng karunungan at kaalaman upang, Lord, patuloy na mahakbangan po nila, mahakbangan po namin, malakaran po namin ang inyong kalooban. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa daigdig nito, pagharian ka, parangalan ka, luwalhati ka, dakilaan ka nila sa buhay ko. Lord, alam ko po, mahirap maglingkod. Hallelujah, sapagkat ang dami mga alalahanin sa daigdig dito. Ang dami, Lord. Hallelujah. Mga kaaway sa daigdig dito na humadlang na pumigil upang, Lord, makapaglingkod sa iyo. Makasunod sa kalooban niyo. Lord, samahan niyo sila. Palakasin niyo sila in Jesus' name. At, Panginoon, banal na Espiritu ay patuloy ang maghari sa kanila, manahan sa kanila. Sa ganitong paraan, Panginoon, hallelujah, ay Panginoon, magawa namin, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, na hindi namin nagagawa gaya unang dati. Itong buhay ay maging kalugod-lugod po sa iyong paningin. Lord, maraming salamat po. Samahan niyo po kami sa lugar na ito, sa Nueva Vizcaya. Lord, sa trabaho namin, dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagkilos, pagsama. Bigyan niyo po kami ng lakas, liksin ng isip, liksin ng katawan. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Lord, hallelujah, magampanan namin yung tungkulin namin sa aming peso, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway, anumang tumpa ng kaaway, anumang balak ni Satanas, ay inyong pigilan hadlangan in Jesus' name. Magawa namin, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon,
na tungkulin namin, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, salamat po mga mahal namin sa buhay. Patuloy nilapit namin sa inyo. Ingatan niyo po sila. Patuloy kami samahan. Patuloy niyo kami ingatan. Maraming salamat po. Papuro sa iyo, parangal sa iyo, kalwalatian sa iyo. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord.